Are you feeling exhausted, frustrated, discouraged, confused, and hopeless? Jesus said in Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." We invite you to have special moments with God. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito. Kami po'y patuloy niyong ingatan at gabayan at nawa sa aming pag-aaral ng iyong salita, patuloy nawa na meron kaming maunawaan, tumimo po sa aming isip, maging sa aming puso, Panginoon. Gamitin niyo po yung magmemensahe sa araw na ito. Ganon din po, Panginoon, mula sa tugtugan, mula sa pasasalamat, sa panalangin, sa kamustahan, patuloy nga nawa na ikaw lang po yung mapapurihan. Salamat po sapagkat ang moment na ito ay moment na kung saan kami po'y lalapit sa iyo, kami po'y kakatagpuin ka at nawa masumpungan ka po namin lalong-lalo na po sa mga panahon na ito. Ikaw nawa, Panginoon, yung maging kalakasan sa oras na kami po'y nangihina. Ikaw nawa, Panginoon, na maging katagumpayan sa panahon kami nawawalan ng pag-asa. Purihin ka po sa araw na ito, walang pangalang maitaas, kundi ikaw lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay magpupuri na naman tayo sa ating Diyos na buhay. Halina't sama-sama itaas ang ating kamay at palakpakan at papurihan natin ang Diyos. Hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay masabi, Diyos ay buhay. Hallelujah! Ang Diyos natin ay buhay. Halina't sama-sama. Hallelujah! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah! Ang Diyos natin ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah! Ipalakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen! Ang Diyos natin ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen! Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Hallelujah! Masarap magpuri sa Panginoon. Ating palakpak ang ating mga kamay. Panginoon, wala kang katulad, Panginoon. Kulang ang salita, kulang ang mga tula, Panginoon, upang ika'y papurihan. Dahil, Panginoon, napakamakapangyarihan mo, Panginoon. Hallelujah.
kapangyarihan ka ngayong hapon na ito. Hallelujah. Ang key verse natin, sinasabi ko rito, is in Him we live and move and have our being. Ang title ng mensahe ko ngayon, mensahe ng Panginoon, okay? 3 Ds in the principle of transformation. Decide, declare, and deliberate. Now let's start on the first D. Decide. Okay. Ito yung buhay ni Paul. He made the decision to accept Christ as his Lord and Savior. Remember sa Acts chapter 9. Ito kasi si Paul, before he became Paul, he was Saul. He was a persecutor. And he hates Christian. Then one day, God showed up to him, the Lord Jesus Christ. And that shining light, and he heard the voice, I am Jesus, why are you persecuting me? So right there and there, nakita natin si Paul, nag-humble sa sarili niya, and he actually surrendered his life to Christ. Tignan natin tong word na in Him we live. How can we live if we do not really make a personal decision to humble ourselves first, then confess our sin and ask God's forgiveness? It's a personal decision. 2 Chronicles 7:14, if my people would humble themselves and pray. Kaya merong word doon na if, it's conditional. So we make a choice. We make a choice to humble ourselves and pray and seek God's face. Katulad nga sinabi ni Paul dito, nag-require na ang Panginoon na they need to seek me and repent. God wants a personal relationship with you and me. And that's what Paul is trying to convey with the people of Athens. Those people na nag-aano sa kanila na God is the one who would love to be with you. He's not too far. Sabi, hindi siya malayo. He's not too far. He's just right there. So, let's make that decision today, not tomorrow, not next week. Napakaganda po magkaroon ng personal relationship kay Jesus Christ, right? Totoo po ba? Sa akin, kung tatanungin ninyo ako, you will never regret every single moment once you make that decision to have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya ngayon ang ibig sabihin na in Him we live. Personal surrender to His Lordship. Hindi lang siya ang personal Savior natin. In fact, nauuna po yung Lordship. Personal Lord and Savior. Kasi hindi naman pwede maunang personal Savior and then Lord. Mamaya na lang yung Lord, Savior na lang muna. It doesn't work that way. And if you want to live in this life, I mean a satisfied and a successful and significant life, we need to do a total personal surrender in His Lordship. That is what it means to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And that's the only time you will learn how to love others. Pag wala pong yung mga ingredient na yon, ay tanungin nyo na lang po ang sarili nyo. Lord, hindi dapat ako napupuno ng pangsarili ko lang. Dapat po nakikinig ako sa inyo. The only way that we can see the kingdom of God is when we become born again. What means to be born again is a total surrender and an exchange life. Again, this is a tough decision. Kasi sabi ni Jesus ganito, anyone who wants to follow me and believe in me, okay, must deny himself, take up his cross, and follow me. Ano bang ibig sabihin nun? Must deny himself. Ibig sabihin nun anuhin ko na, alisin ko na yung dati kong buhay na akong pangsarili ko lang. Dapat to, ibigay ko na sa Panginoon. At dapat to, ay isurrender ko na totally ang aking buhay. Both body and soul and my emotion, dapat kong isuko sa Panginoon. But it starts with personal decision. So second D, okay? Declare. Ito na. I think nakikita rin natin to sa buhay ni Saint Paul. When he made that decision that he will serve the Lord, that God will use him to proclaim the kingdom of God all over the place, especially to the Gentile. Sinunod po ni Saint Paul yon. Yun ang ginawa niya kahit saang lugar.
If he goes to a place that needs encouragement, he will encourage. Okay? Bago po siya pumunta sa Thessalonica, and also before he proceed to Berean, and finally nga dito sa may lugar ng Athens, okay? Doon sa may makikita nyo sa last verse ng Acts 16, bago siya na maalam doon, he saw some of the brothers in faith. He spent time encouraging them. He shared the word. And don't miss anything. My job is to share to you the word. I do hope you're being encouraged. And my job is to declare like what Paul is doing. Because the God of this world will just destroy you. But the God of heaven, no. He will allow you to live with the life of happiness, joy, and peace. Ayaw niyo po ba yun? We share the word and we serve the Lord. And how do we serve the Lord? We serve the Lord by every day in praying for all of you. We serve the Lord in every day sharing to you the word. Kahit na po nagagalit sa inyo yung tao, huwag kayong mananawa. I like to emphasize this. In Him we live, and I underline, and move. And that's what moved us. That's what moved me as a pastor. I share the word regardless of what is happening around me. We share the word because we love the Lord. We share the word because God allow us to move. Allow us to live first. And the reason why we live, we need to move and serve Him with all our heart, with all our soul, with all our strength. Ang ibig bang sabihin nun paano naman si Lord lang ba? Paano yung mga tao? Yes, it is our duty and responsibility to minister to them in prayer. That's number one. And also encourage them by the Word of God. Sometimes the Word of God hurts. There are people that when they heard the Word of God, and when it comes to loving or forgiveness especially, they cannot take it. Why? Because what they have in their mind is that the pastor or the preacher or the teacher is just hitting them. Pinatatamaan lang sila. Mali po yun. Huwag po sana ganon ang thinking natin. Let's be more optimistic. Do not entertain negativity because negativity does not really come from God. God is always positive and optimistic. And the devil wants us to entertain evil thoughts. And that's the reason why we preach. And when we prepare our preaching, the word that being teach or being taught, yan pong lahat ng yan ay for you be able to move and to have life. That's why in Him we live and move and have our being. Without those two principles, those two letter D's, it's hard to talk about the number 3. The last word is deliberate. I use the word deliberate kasi ang word na deliberate, it is part of your decision every day. We stay focused and we try to do things we thought it's against our will. No. Part of the what we call transformation, kaya sinulat ko doon ay stay focused. Why do we stay focused? Kasi the Bible says so. In Hebrews chapter 12, looking to Jesus for He is the founder and finisher of our faith. Stay focused to God. We need to do that intentionally. So another word for deliberate is intentional. Intentional natin because we made the decision for a personal relationship and making Jesus as the Lord of our life. Because of that decision, we declare the Word of God and serve the Lord at its fullest. Now, deliberately, which means eto na yung ating life with God. We take care of our personal intimacy with God. We take care of our personal growth with God. And how to do that? Stay focused in prayer, reading your Bible every day. Be sensitive with what the Holy Spirit wants you to do. And how would you know that? That's the reason why we have the word, in Him we live and move and have our being. Look at that last one. Have our being, which means tayo na po yung personal responsibility natin sa sarili natin. And if we fail in this area, not focusing and dedicated in our total transformation, sa aming theology po, tawag namin dito is entire sanctification. The goal is for us to be entirely sanctified so that we can be holy. Why? Because God is holy. Banal ang ating Panginoon. I would deliberately and intentionally commit my life to be holy. And doing so,
First, we make that decision each day. Kung may mga bagay na dapat po nating isuko sa Panginoon, there are things that we need to surrender to Him. Let's do it now. Gusto ko po tapusin dito sa 3 salita in a form of a question. Mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya, my brothers and sisters, the question, I leave it to you. What about you now? Maybe you have made the decision before, but maybe there are points of time na nagdi-deteriorate tayo because we fail to serve the Lord. We fail to share our faith. Ito lang naman ang nakikita ko at gusto ko ipag-pray sa atin lahat. We must first do the first D. Yung first D is a top decision of surrendering everything to Him. Kasi pag wala pong total surrender, it's hard to do the second one. And for us to maintain the first D and the second D, which is the decision and the declaration or declaring and serving God, we need to take care of our personal responsibility of being a Christian, our character. Okay? We need to deliberately, intentionally to do our part as Christian. Focus on the Lord Jesus Christ, who is the finisher and perfecter of our faith. Ang dalangin ko ngayong gabi, na nawa ang Panginoon natin ay manahan po sa buhay natin, gawin ang buhay natin buhay ng kabanalan. Panginoon, sa gabing ito, salamat po. Salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo sa amin. Nagumpisa po kami sa isang desisyon na akala namin mahirap po na isuko ang aming buhay sa inyo. Lord, marami sa amin na masaya ngayon sapagkat naging tama po ang desisyon nila. Hindi nila pinagsisisihan kung ano bang desisyon nila nung 20 years o 30 years ago. Hindi nila pinagsisisihan, Panginoon, sa lahat ng sandali na sinamahan niyo sila, binless yung life nila. Sa hirap o sa ginhawa, Panginoon, hindi po sila nagsisisi. At hindi nila pinangihinayangan yung mga bagay na nawala sa kanila. Isa pong decision, and one decision, top decision that they made. I know people, Lord God, who was very successful in doing things of the world, but he turned around and do the things in the kingdom. And God, maraming salamat sa mga taong ito. Naging inspirasyon po din sila sa akin. And they never get tired of declaring regardless of what life is. God, dalangin ko lang ay yung mga taong dating nagdesisyon na sumunod sa inyo, kung ano man po ang nawala sa kanila sa panahong ito, bigyan niyo po sila ng kalakasan sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. So then, Lord God, in their personal intimacy with you, in their personal growth as Christian, they will deliberately and intentionally, God, to commit their life or recommit their life to you. Siguro marami sa amin ay pinanghinaan. Because Lord, wala mo pong ginawa ang kaaway namin kung hindi to steal, kill, and destroy. But we believe, Lord God, your word tonight has a great truth in our life. Ang great truth is for Him we live and move and have our being. That's the truth. And we pray, Father God, we pray that we will make again
this recommitment, if those people failed to decide and maybe there's a shortcoming, nagkulang sila sa kanilang paglilingkod, Lord, restore their joy. Give them the spirit, a willing spirit, to get them back on their feet in the name of Jesus. And in the name of Jesus, Lord God, allow them to live a life that is holy. God, maraming salamat. Because you're the God who gives a second chance to everyone who is really, really humble enough and wanting to repent from their sin. So Lord, we pray that you will come into the life of each and every person, even in this midst of pandemic. Once again, God, we pray for comfort for those who have lost their loved ones. We pray for strength for those who are sick. And we pray for a great hope and the opportunity for those who lost their job. Provide for them. God, thank you for this wonderful evening. We commit to you everything in our life. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng sandali, sa lahat ng buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa gawain ng ating Panginoon. Ikaw ba ay may katanungan at nais ipanalangin? I-type mo lamang ito sa ating comment section at may tutugon sa iyo. At kung ang iyong mensahe ay personal at ayaw mo mabasa ito publicly, you may reach us through our email address and Facebook Messenger account na makikita sa description box. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe. Click the notification bell for more videos like this. Let us make every moment a special moment with God. Thank you and God bless you.